Hello? 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 Ay, shucks. Feedback. Ayan. Hello? Hello po. Naririnig po ako.
Yung pumuntahin na lang natin yung iba. Siguro by 10 to 5, okay, this. For a while lang po may titimbangin na isa na lang. Okay. So pwede na siguro tayo mag-start. Anong oras na ba? Ilan pa ba? Sige, gantay pa po tayo. Naririnig naman na po ako. Dito kayo, chef. Rinig mo na ako eh. Kasama mo ka ako eh. Kailangan tao ni Bob.
Maghintay pa po tayo kasi parang lahat po ay inaano niya mag-open ng camera. Ibuksan na lang po yung mga camera natin, guys. Nandito na yung Silang, Pasig, sa Uyo, Cainta, Caloocan, Mangaldan, Dasma, and Mangaldan. Nakita ko na rin. Mamaya, magkano. So, okay lang. Kaka. Hi, Sir Azar. Sir, pwede po ba mag-start? Yes, Jude, kung all set na, pwede na. Hello po. Again. So, let's start na po. 10-10 naman na. So, for the continuation po of our workers orientation, so CJR po yung kahapong facilitate. So, ngayon po, ang inyong lingkod, si Jude, ako po ang inyong facilitator for this 1 hour orientation. So, continuation lang po natin, i-continue lang po natin yung kung hanggang saan natapos si JR. So, kahapon natapos siya sa 7 instances where injury can be compensable. So, napaliwanag naman niya yung 7 yon. So, moving on, supporting documents when availing ECP benefits. Ay, bago po ko pala ituloy, baka po pwedeng i-open natin yung mga camera natin, guys, para makita natin yung mga participants. Ayan. So, okay. Supporting documents when availing of ECP benefits. So, ECP is Employee Compensation Program. So, para daw makapag-avail ka, merong certain documents na kailangan nating ipasa. So, una is yung proof of job description. So, ano nga ba yung trabaho mo doon sa company? And second is yung medical and hospital records. So kung ikaw ay na-aksidente, na injury, nagpa-hospital ka, kailangan meron kang hawak na hospital records. Dahil yun sa ipapasa para makapag-avail ng ECP benefits. Number 3 is yung EC logbook. 4 is yung incident and accident reports. So it is very important sa ating branches na kapag merong nangyaring hindi inaasahang pangyayari, accident yan, kailangan present yung incident and accident report kasi isa rin yun sa kailangan para makapag-avail ka ng ECP benefits. Again, sabi doon kahapon, compensable injuries. For the injury and resulting disability or death to be compensable, the injury must be result of an accident arising out of the course of employment. Okay? So,
continue na natin. Moving forward, company OSH policies and programs. Commitment to OSH, TB workplace policies and programs. So ito yung mga dapat meron ng company natin na policies and programs. So TB workplace policies and programs, hepatitis B workplace policies and programs, drug-free workplace, HIV/AIDS workplace policies and programs, and mental health workplace policies and programs. Okay. So very quick exercise lang. So ano-ano nga ba yung mga parte ng katawan natin na tinatamaan kapag meron tayo nitong mga disease na to? So sa tuberculosis, syempre, yung lungs natin. Sunod is yung hepatitis B. Ano ba yung tinatamaan kapag may hepatitis B ka? Yung liver. Liver natin. Okay. Drug abuse, syempre, yung appearance mo. Maraming pwedeng maapektuhan kapag ikaw ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Makikita naman natin sa picture. Yan. So, sa AIDS naman, yung tinatamaan dito is yung balat natin. So, rare skin cancer siya. Okay. So, basic knowledge about tuberculosis, alam naman natin, it is commonly known as TB dito sa Pilipinas, no? It is an airborne diseases. About 1 million Filipinos have active TB disease. Ang dami. This is the third highest prevalence rate in the world. So, after South Africa and Lesotho. So, curable naman siya, pero ito yung isa sa mga killer infectious diseases. So isa sa mga dahilan bakit maraming namamatay is yung tuberculosis. Every day, more than 70 people lost their lives to TB in the Philippines. So many of these patients develop drug-resistant tuberculosis, which are more expensive and difficult to treat. So sa dami ng na diagnose na meron silang TB, meron naman ng mga gamot, pero 'di ba pansin natin na mahal yung gamot, mahal magpagamot kapag may TB ka. So we need to end TB from this planet by 2030, pero ang Philippines is isa sa mga countries na kung saan mas dumadami at patuloy ang kaso ng tuberculosis. So next one is yung hepatitis B. Hepatitis B is a potentially life-threatening liver infection caused by hepatitis B virus. It can cause chronic liver disease, as mentioned kanina, placing infected person at high risk for cirrhosis and cancer of the liver. So hepatitis B infection is common worldwide, especially in Asia. They are approximately 7.3 million or 16.7% of Filipino adults infected with chronic hepatitis B. So, siguro naman you are aware tayo kung ano ba yung sakit na Hepa B, 'di ba? Naririnig naman natin 'to lalo na kapag nagpapa-medical tayo. And most people infected acquired it from birth or in early childhood. So, pagkapanganak mo pa lang, pwedeng meron ka ng hepatitis B. Current Philippine situation sa drugs, profile of a Filipino drug abuser. So, unemployed, 38.67%. Yung mga single daw, 52.11%. So, yung mga gumagamit is 29 years old. Tama, totoo kaya yun? So, yung mga pinagbabawal na gamot na ginagamit is yung methamphetamine hydrochloride o mas kilala sa shabu, cannabis sativa, marijuana, inhalants, contact cement adhesive. Ito yung yun yung rugby. Oo, yun, rugby. So, HIV-infected Filipinos. So makikita natin from 2008, merong 4 na Filipinos newly diagnosed with HIV per day. So after 10 years, tumaas ng 8 times, 32 Filipinos newly diagnosed with HIV per day. So 2018 lang yun. Paano pa kaya ngayon? Ilan na ang Pilipino na-diagnose na meron silang or infected sila ng HIV. Okay.
Next. Ayaw. So, drugs affect the way you, tandaan natin, kapag ikaw ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot, maaring makaapekto to sa iyong paningin, sa iyong pandinig, sa pang-amoy, sa kilos, pati sa pagkain, pag-iisip, tsaka sa pagtulog. Di ba yung naririnig natin at nababalitaan natin kadalasan na yung mga gumagamit ng mga pinagbabawal na gamot, ito yung laging gising. Walang tulog. Tama? So, naririnig naman natin yun, di ba? Parang lagi silang energized, laging malakas. Yan yung nakaka-apekto kapag gumagamit ka ng drug. So, drug abuse leads to memory loss. Hindi porket high ka, akala mo sobrang lakas mo, hindi mo alam na pwede na palang mawala yung mga memories mo, yung memory mo. So, loss of coordination, hindi ka mapakali, hindi mo alam kung anong unahin mo, sobrang dami mong gustong gawin, and mood swings. Okay, so drug problem changes the individual, hindi lang ugali, pati itsura. Tama? So, pati itsura, makaka-apekto kapag gumamit ka ng pinagbabawal na gamot. Drug problem involves more than the individual. So, tandaan ulit natin na hindi lang ikaw ang pwedeng maapektuhan kapag gumagamit ka ng pinagbabawal na gamot. So, risk to coworkers. So, kung ikaw ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot, tapos may kaaway ka sa trabaho mo, pwedeng magkaroon niya ng problema. So, risk sa family. And of course, risk to the community and society. Marami tayong nababalitaan, napapanood na mga cases na sila ay gumawa ng kasalanan dahil sila ay nakagamit. Tama? Okay, so, hindi na siya mapapanood. So, itong video na to is about kung paano lang lumalawak yung HIV and yung mental health. So, paliwanag na lang natin kasi walang audio yung natin. Why is there mandated policies and programs in the workplace? Bakit daw merong mga policies and programs sa ating workplace? Kasi workplace, in some cases, may be part of the problem. Yung pinagtatrabuhan daw natin ay pwedeng maging parte ng problema. In the cases of drug problem or mental health problem, merong tinatawag na workplace stressors. Ano-ano nga ba yung workplace stressors na yon? Shift work. So, 'di ba, mapapansin natin na ang regular na tulog ng tao dapat ay matutulog ka ng gabi. Sabi nila 9 p.m. to 10 p.m. to 6 a.m. Yun yung tamang tulog, 8 hours yun. Pero dahil nga sa ibang trabaho, sa mga trabaho nagkakaroon ng shifting ng trabaho, merong gising sa umaga, gising sa umaga, tapos meron ding gising sa gabi, yun yung mga nagtatrabaho ng panggabi. So, maaaring makaapekto to sa kanilang mental health and pwedeng mag-cause or maging reason bakit sila gagamit ng pinagbabawal na gamot, 'di ba? So, next is yung long hours. So, ang trabaho dapat ay 8 hours lang. So, kung sobra-sobra ka na, 24 hours ka nang nagtatrabaho, wala kang pahinga, pwedeng makaapekto to sa mental health mo. At pwede ka ring mag-lead sa paggamit ng pinagbabawal na gamot. Okay. Para sa mga may deadlines, ito din ay isa sa mga pwedeng maging problema. So, kung may hinahabol kang deadlines, ngayon sinabi sa'yo, pero bukas ipapasa na pala, so stress ka, mental health problem. So, hindi naman siguro maglilid para gumamit ka ng pinagbabawal na gamot. Pero isa sa mga dahilan, okay, average monthly downtime. So, ano-ano ba yung reason ba't nagkaka-downtime, paulit-ulit, na may downtime tayo, na gawa na ng paraan, tas panibagong downtime na naman. So, mental health problem ulit siya, workplace stressors. So, pwede rin daw maging workplace stressors ang iyong mga katrabaho. Tama, mali? Tama. Pwedeng maging workplace stressors ang ating mga katrabaho. Depende na lang kung paano. So, in the cases of HIV, AIDS, and Hep B, exposure to blood and blood products. So, sex workers, siguro naman, walang ganon. Health workers, first aiders, garbage collectors, sharp contaminated with blood. So,
Tayo po ba, exposed tayo sa garbage collectors? Yes. Diba? May mga garbage collectors na nagbababa ng mixed waste sa sa Sauyo, sino ba doon? Sa Caloocan, 'di ba? Ako doon nakapag training ako noon. So, bakit sinasabi na pwedeng ma-expose siya? Siyempre, yung ibang suppliers natin ay kumukuha ng mga waste paper products or waste paper sa ospital, 'di ba? So, hindi natin maiiwasan na baka may samang syringe or ano bang mga gamit doon na pwedeng makatusok, yung mga disposable na nila pang surgery. So yun, 'di ba? So ingat tayo doon, lalong-lalo na sa mga checkers na nagbabantay sa mga suppliers na merong ganong klaseng waste paper. So low risk of getting from our workplace. So low risk naman siya kasi hindi naman lahat ganun yung mga binababa ng suppliers natin. Sa case naman of tuberculosis, people spend most of their time in the workplace. So wala nang pahinga. Simula umaga hanggang kinabukasan ng umaga, nasa trabaho pa rin. Yan, mataas ang niyan. Physical and mental stress could lower the immune system. So pagod ka, plus stress ka pa, bababa talaga ang immune system mo. So high-risk workplaces ay ang mga healthcare facility. Siyempre, sila ang exposed. Prison, sobrang sikip. Yung mga prison natin, lalo na sa Pilipinas, di ba? Sobrang sikip. Ang daming sa isang anong tawag doon? Presinto, maraming maraming nakalagay. So workplaces with large exposure to silica and biological waste, wala naman tayong ganun. Overcrowded and poorly ventilated and closed workplaces. So good thing, hindi naman poor ventilated ang ating warehouses. So low risk in getting from workplace, syempre yung mga nagva-follow sa OSHS. Workplace can be part of the solution or prevention. So hindi lang syempre part siya na maging problema. Pwede rin din na ang workplace natin is yung maging solusyon o preventive para maiwasan natin yung mga disease na yon. So, una, reduce contribution of work stressor. So, hanggat maaari, iwasan natin mag-contribute or iwasan natin yung mga work stressors na nabanggit kanina, yung long hours, yung shifting, or dapat may tamang pahinga. Workforce communities as the nation partners, so recording and monitoring of cases. If those diseases or illnesses ay na meron sa grabe Jessie, meron sa anong tawag dito? Warehouse nyo, so dapat recorded siya and monitored yung cases na yon. So para madaling makapag-develop ng policies and preventive strategies. So yung venue and access to employees, time for health education. So, and meron syempreng resource to facilitate referral or workers for care and support. Next is need to remove stigma and discrimination in the workplace. Ano-ano ba yung mga stigma na yon at bakit nade-discriminate? Sabi, workers affected by the disease or illness or yung mga persons na merong mental health issue, TB, HIV, or Hep B, ay dapat remain employed at be productive members of his or family society. So, iwasan natin pag-diskrimina sa mga katrabaho natin na meron o na-diagnose na may ganong sakit. 'Di ba, Jay? Ay. Next? Likelihood of spreading infection in factories or plants is very unlikely. So, hindi naman siya agad-agad na makukuha mo kung magtabi man kayong dalawa. So, yun sa TB, sa Hep B, sa HIV and AIDS. So, in the case of mental health, it is incorrect na hindi daw tama na i-assume natin na kapag, example, meron akong mental health issue, tapos iisipin nyo agad sa akin na hindi ako magiging productive sa trabaho ko. So, tanggalin natin, iwasan natin na i-discriminate yung mga katrabaho natin na gano'n. Okay? So, general precautions for prevention of infectious diseases. So, syempre, kailangan meron kang healthy lifestyle, kumain ng tama, gamitin ng tama ang mga
break time natin. So, kung kumain ka ng 9:30, kung inaantok ka, matulog ka ng 12 p.m. Good hygiene. So, syempre, exposed tayo sa mga waste products ng kung ano-anong company. So, dapat bago kumain or after magbantay, ugaliing magugas ng kamay. Education, you are well educated doon sa mga diseases na pwedeng makuha natin sa ating trabaho. Health-seeking behavior, kung ikaw ay may nararamdaman ng kakaiba sa iyong katawan, ugaliin din na magpa-check na sa doktor or sa mga espesyalista. Use of PPE, yung tamang paggamit ng personal protective equipment, lalong-lalo na kung ikaw ay nagbabantay sa mixed-way. So, kung kayang magsuot ng mga gloves, gamitin. So, mask, kung ito ay available sa inyong branches, mag-mask tayo. Okay, for TB, para maiwasan, syempre, iwasan natin ang paninigarilyo. Kung kayo ay sobra-sobra manigarilyo, bawasan natin per stick. Kung di kayang tanggalin, bawasan muna. So, vaccination para sa Hepa B. Kung may available na vaccine, magpa-vaccine para maiwasan. Avoid excessive alcohol para sa mga mahilig lang naman uminom. So, bawasan lang natin ng sobrang dami. Kung kayang occasion lang, occasionally. Yan. So, prevention for AIDS and Hepa B is easy as ABCD daw. Is for abstinence. Para ito sa mga may partner, sa may mga asawa, kung kayang magtiis, magtiis. Be faithful. Huwag tumingin sa nakakarami. Sa isa lang dapat. Be faithful daw. So, letter C is use of contraceptives, especially condom, safe sex, practice safe sex. And letter D, do not inject drugs. Ano itong ibig sabihin nito? Siyempre kasi kung hindi ka naman practitioner at di mo alam kung ano-ano yung mga wag kang kung ano-anong uso ngayon yan yung mga DIY. So wag nating gagawin yon, mahirap na, hindi natin alam kung saan ang galing yung mga syringe nila, baka infected yon. So laging isipin natin na sa atin magmumula, sa sarili natin magmumula ang safety. Okay, so skip na natin to. Ano lang to, kung ano-ano yung pwede mong gawin. Spirituality, kung stress ka na. Spirituality, self-awareness, scheduling. So, dapat, alam mo yon, siesta ata to. Sensible diet and exercise. Yan, swimming daw. Yan. Okay, music. Inig. Next one is existing company about drug-free workplace TB, hepatitis B, and HIV, AIDS, and mental health. So advocacy, information, education, and training. So kailangan may well-informed tayo, alam natin yung mga basic informations about these diseases. So workers or seminar conducted by safety officer, orientations conducted by safety officer, health sessions conducted by OH physician. So sa atin naman, good thing meron din naman tayong ganoon, 'di ba? Monthly 'yon, meron tayong health sessions, health and wellness seminars by invited speakers, and posting and distribution of informative materials. So, what are the preventive strategies? So, healthy work environment. Para maging maayos, kailangan may healthy work environment tayo. So, reducing work stressors. I believe na nabanggit na ni JR kahapon yung HIRAC. Exposing of company values and team building. Exposing behavioral trainings, family welfare programs, promotion of healthy lifestyle, sports and recreational programs, and for drug-free workplace, random drug testing, and blood donations. So, social policy, non-discrimination of applicants and employees. So, nabanggit ko yun kanina sa mga merong Hepa B and HIV. So, hindi daw dapat maging hinder chances of employment or continuous employment. So, hindi dapat, makakapigil kung ikaw ay na-diagnose ng ganong sakit, hindi dapat
siya pigilan para mag-apply sa isang company. On drug use, cannot terminate employees who, for the first time, take note, for the first time is found positive of drugs in his or her system. So, hindi mo siya pwedeng i-terminate, hindi daw pwedeng i-terminate kung nag-positive siya sa random drug testing ng isang beses pa lang. So, confidentiality of identity of person. So, test results, treatment process, identity of concerned employees are strictly confidential. So, yung mga results natin sa APE natin is meron lang certain na tao na pwedeng makaalam nito and hindi mo siya pwedeng i-marites. Hindi siya pwedeng i-marites kung sino man yung certain na people na pwedeng makatanggap ng results natin. So when responding to a subpoena, pero may exceptions. Kung merong subpoena yung tao na yun, when informing health workers directly involved in the case, with consent from the concerned employee and when complying to monitoring procedures ng DOH and DOLE. So 3 is work accommodation. So drug-free workplace based on assessment recommendation can be from workplace monitoring, counseling, treatment, and rehabilitation. So for HEPA B and TB, kailangan merong return to work after clearance para na nanggaling doon kung saan nagpagamot yung pasyente. Okay, so HIV/AIDS and mental health conditions, possible work arrangement between the employee and employer, mental health conditions, possible staggered return to work arrangement. So, ayan, ano naman yan? It depends on the employee-employer arrangement, work arrangement. So, medical management, healthcare services, medical management. So, annual physical exam, meron tayo niyan. Meron sa mga malalaking company na or establishments, merong sariling clinic, meron provided na clinic, doctor, nurse, diagnosis, treatment, and referral. So, DOH accredited drug testing centers. Okay? Yan. Testing centers para sa TB and HIV. So, facilitate access of individuals with mental health conditions. Merong mga website, kung ikaw ay nahihiya na mag-share, kung ikaw ay nahihiyang mag-share sa kasama mo na meron kang mental health issue, so meron namang mga websites or may mga clinic na available. So, treatment center, may TB DOTS ang ating ang government ay merong, ilalong-lalo ng DOH, may mga clinic para sa mga may tuberculosis. So drugs, DOH accredited treatment and rehabilitation centers. Yan. Benefits and compensation. Merong sick leave benefits, SSS benefits, ECC in the infection, came from the workplace. Kung ikaw ay nagka-TB, gawa ng iyong trabaho. At kung ikaw ay nagka-HEPA, galing sa iyong workplace din. So monitoring and enforcement. So merong OSH committee, joint OSH committee, regular reviews to ensure relevance, jointly developed by management and workers. Ayan. Drug-free workplace policy clarifications. So, ang mga companies in the industrial park, lalong-lalo na yung mga malalaking company, condemn the distribution or selling of illegal drugs. Ayan. Sino man yung mga gumagamit dyan at nagbebenta, tandaan niyo yan na kapag kayo ay nahulihan, kung sino man ang nahulihan ng merong dalang illegal drugs or any drug paraphernalia shall be dealt with in accordance to merong batas para dyan. RA 9165, Comprehensive Drugs Act of 2002 and its IRR. So, further discussion na lang yun. So, wag nyo nang balakin na magdala ng kung anumang drug paraphernalia dyan. So, cost of rehabilitation, care of employee, syempre, refusal to undergo random drug testing and treatment. So, refer to company policies on insubordination. So, merong kalakip na parusa din kung hindi ayaw mong magpa-test. Diba? Bakit? Kung hindi ka gumagamit, bakit hindi ka magpapatest? So, violation of confidentiality, refer to company policies on violation of trust and confidentiality. So, second time, ito, kanina, diba, first time found confirmed positive drug
Asa na? In the person system, kung kanina yung first time, hindi ka pwedeng i-terminate, ngayon subject for employment termination ka na. Kapag another random testing, nahuli ka, nag-positive ka. Okay? So, tandaan nyo yan. Sa una, pwede pang hindi matanggal, pero kapag sa pangalawang beses na nahuli or nag-positive ka na, ligwak ka na talaga. Okay, next one is, keep in mind that it's not just work factors that affect our health. Workers' health, so work factors, individual factors, kung ano-ano yung mga ginagawa mo, di ba? Pwedeng makaapekto sa kalusugan mo. So personality factors, yung ugali mo, pwedeng maka-affect yan sa health mo. Socio-economic factors and access to health services. Kung alam mo naman na may sakit ka na, tapos may nararamdaman ka na and nineglect mo, pwedeng maka-affect yan sa iyong works, sa health mo. So, sige, mag-exercise tayo ng very light. Ano daw yung stigma? Yung stigma, patay tayo dyan. Yung stigma kanina, di ba, yung nabanggit ko na ito yung madalas na iniisip natin kapag mayroon tayong mental health issue, ay baliw yan. Yan, di ba? Tama ba? Tama ba po? Tama po ba ako? Pag kunyari may nararamdaman akong kakaiba, so ayan. Yung mga iniisip natin agad doon sa isang certain illness na yon. So pag may TB ka, nakakahawak ka na agad. So yan. Yun yung mga stigma. Kapag may HEPA ka din, tama ba? Pag may HEPA B ka daw or HEPA, mahahawaan mo rin agad yung kasama mo sa trabaho. So mali yun. So dapat well-informed tayo sa mga ganong bagay. Okay. Baka magkamali ako, di ko alam yung sagot. Give at least 3 mandatory health policies and programs. Yung kaninang nabanggit ko, ano-ano yung mga health policies and programs na yun. Next one is, name one rule from the OSH standards and give short description. Wala po tayo. Kola, help na po ako. This is a body of rules that govern workplace condition. Yan. Sagutin na lang natin sa ating isipan yung mga yan. Ito yung sagot. Ito yung tanong kanina. Can you get HEPA B and HIV from saliva, sweat, or mucus? Tama ba or hindi? Makakuha ba tayo ng HEPA B? Agad-agad sa saliva, sweat, or mucus? How can your knowledge in OSH laws help you as a worker? Syempre, if you are knowledgeable about OSH laws, magagawa mo ng tama at magkakaroon ng safety yung ikaw as an individual, alam mo yung mga safeties and kung ano yung dapat at hindi dapat gawin sa loob ng workplace. What is discrimination? Yun, yung kaninang nabanggit ko rin. What is employee compensation program? Yung, I believe na banggit to ni JR yan kahapon. And lastly is, what is mental health? So, share ko rin naman siya kanina. So, moving on sa ating Module 2, Understanding OSH. So, General Accident Concept, Hazard and Risk. Very quick lang to kasi para sa bukas na facilitator na to. So, yung umpisa lang. Objective po para dun sa general accident concept and hazard and risk, participants will be able to understand, learn, and discuss basic concepts of OSH. So, dapat kayong mga nakikinig at nanonood, dapat kayo ay mas maintindihan nyo at malaman kung ano-ano yung mga basic concepts sa OSH para maging effective yung pag-implement sa ating workplace. Mas maging safe ang ating workplace. OSH term, safety, protected from harm. Protected from harm, proteksyon sa pinsala. Kung sa Tagalog ay proteksyon sa pinsala. Harm is pinsala. Injury, pinsala sa katawan. Diba? You are injured, nabalian ka. Illness, pinsala sa kalusugan, yung kaninang na-share ko, yung TB, HIV, yon, pinsala sa mga kalusugan yon. Mental illness, syempre sa kaisipan, merong problema sa kaisipan.
Others is environmental damage and property damage. So major injury type as a result of an accident, so it is a DOLE self-assessment. Superficial injuries and open wounds, nadapa ka, nagasgasan ka, yan ang example. Concussions and internal injury, injury, nadulas ka, nabukulan ka, it is considered an internal injury kasi hindi mo alam kung anong nangyari sa ulo mo nung may bukol ka na, 'di ba? So medyo delikado din 'yon. Burns and corrosion scalds, kapag napaso ka, nagluluto ka, napaso ka, nag-welding ka, napaso ka. Yan yung pwedeng maging injury mo. Dislocation and sprains and stains, syempre sa mga warehouses na naglalaro ng basketball kapag free time na nila. So, ingat din kasi maaari kang ma-sprain kapag naglalakad ka nga lang, 'di ba? Natatapilok. So, yan. Yan yung pwedeng mong makuhang injury. So, fractures kapag ito medyo fatal na to pag nabalian ka na. So traumatic amputations, ayan, wag naman sanang may mangyari sa atin, yan, naputulan ng parte ng katawan. So madalas sa mga factories, kamay, daliri. Acute poisoning and infection, so and last is foreign body in the eye. Yan, sa mga ano bang pwede? BM operators, 'di ba meron minsan nagsusuot sila ng glass kasi minsan may mga falling objects sa conveyor, hindi mo inaasahan, so may napatingala ka, wala kang gamit na kung ano sa iyong mata, protection sa mata mo, pwedeng apektuhan yung mata mo. And so on and so forth. So body part injured, so DOLE self-assessment. Ano-ano ba yung mga part ng katawan natin na pwedeng ma-injured? So syempre, ito yung mga commonly exposed sa harm. Sa harm. So, wrist and hand, syempre, ano-ano ba yung mga madalas natin ginagamit sa trabaho? Kamay, di ba? Head, kung wala kang gamit na tamang PPE, so, yan, pwedeng ma-injured yung head mo. Lower extremities, arm and shoulder, trunk or internal organs, likod. Yan. Kung makapagbuhat ka ng akala mo kaya mo pero hindi mo pala kaya, so mali ang pagbuhat mo, pwedeng maapektuhan ng likod mo. Whole body or multiple sites equally injured, neck, and others. Okay. So ang hazard daw ay panganib, source with potential to cause harm, sources with potential to cause harm. Ano-ano yung mga sources? Ano ba yung sources? Sanhi. Anong sanhi ng panganib na yon? Ano yung pinanggalingan, pinagmula ng panganib na yon? Potential is pwede o maari, hindi sigurado o pwedeng mangyari. So, merong 5 hazard areas. So, sources with the potential to cause harm. Yung materials, kung exposed ka dito sa materials na to, sa environment, sa equipment, people, and system. Merong agent of injury according to DOLE assessment, energy source or substance that could be hazardous. Ano ulit yung hazard? Panganib. Ano-ano yung mga panganib daw sa isang workplace? Materials or object. Yan. Sa atin naman, dito sa office, syempre hindi naman ganun kataas yung mga rack natin, pero yung mga expenses natin na nakalagay sa mga karton natin at nasa taas, maaari siyang maging hazardous kung hindi mo siya kaya tapos nalaglag sa'yo, di ba? Magkakaroon ka pa, may injury ka pa. Sa baba, ano yung hazardous sa operation? Yung mga paldo. Tama? Kung hindi tama yung pagpapile ng paldo, maaaring maging hazardous yun. Fatal, pwedeng maging fatal ang injured na makukuha mo. So, ayan, alamin natin yon. So, nakikinig kayo, isipin nyo na kung ano yung mga hazardous agent of injury or area sa inyong warehouse. So, machine and equipment. Ano-ano ba yung machines na meron tayo? Diba? Baling machines. Yan, yun yung baling machines na meron tayo. Hand tools. Ito kadalasan ang gumagamit nito yung mga maintenance natin. Diba? So, dapat tama at
siguraduhin maayos ang paggamit ng mga hand tools natin. Building and structures, kung hindi tama or hindi maayos ang pagkakagawa ng building. Chemical substances, good thing, our warehouse, wala naman tayong mga chemical substances, tama? Meron lang naman tayo sa atin ay ang mga oils. Tama ba? Oils lang naman. So, hindi naman siya hazardous or hazard siya pero hindi ganun, high risk, low risk lang. Conveying or transport equipment or vehicle. So, syempre, meron tayong conveyor machine, di ba? May mga signage tayo. Alam nyo kung gaano kadelikado ang conveyor. So, mag-iingat palagi. Transport equipment or vehicles, laging dapat aware ka kung anong may problema ba sa sa motor ng company, di ba? Yan. Sa picture, makikita nyo, parang naglalaro sila. So, it can be also hazardous. Tinatawag to kadalasan horseplaying. Sa trabaho, kung naghaharutan kayo, tapos biglang nalaglag ka sa upuan, so na-injured ka pa, nabalian ka pa ng buto sa likod, di ba? So, it can also be hazardous sa paglalaro. Prime movers, ano-ano ba yung mga may hélice sa atin? Yan. Sa BM, ano-ano ba yung mga gumagalaw-galaw na part ng BM? So, distribution system, wala naman tayo nito. Pero, ingat pa rin kung kayo ay experience ng mga ganyang bagay. So, yan. Yung materials daw is part ng materials. Yung kaninang sinabi ko na 5 hazard areas. So, yan. Materials, equipment, materials, yung conveying, transport, and equipment. Yan. Obviously, equipment siya. Sa environment, yung animal or plants, wala naman tayong ganun. Prime movers and distribution systems, sa system din siya. Okay, so last 2 slides. 13 hazard types. Product safety management and engineering. So acceleration or fall. Bakit? Kasi kung kadalasan nito sa mga MEO, masyadong mabilis mag-drive, hindi akala mo nasa highway. Parang 1,000 km/h yung tinatakbo. So ingat tayo. Tapos yung mga messenger natin ingat, Jessie. Ingat, Jessie. Tapos yung mga lumalabas, yung mga nag-uubi, yung messenger. So, dapat ingat din sa pagdadrive. Kung alam naman, laging isipin na may naghihintay sa inyo pa uwi. Or fall, yan, yung mga falling object, ingat tayo dyan. Biohazard, chemical reactions, wala naman tayong ganon kasi wala naman tayong laboratory. Electrical, yung mga, anong tawag dun kuya mo lang sa baba? Yung mga outlets natin, siguraduhin intact and walang problema. Ergonomics, ang ergonomics sa office yun yung pag-upo. Merong may orasan na kapag masyado ka nang nakaupo, sasabihin sa'yo, tumayo-tayo ka naman dyan. O, tumayo-tayo ka naman. Mag-exercise, explosive and explosions. May mga instances tayo rito na kapag nagpapaldo, di ba, hindi natin nababantayan, nakikita, biglang sasabog sa anong tawag doon, yung pressing na sa may BM kasi meron palang may object pala na hindi nakita, madalas doon yung battery ng laptop. Yan, magugulat kayo may sasabog. So, flammability and fires. So, high risk tayo. Tama? Kasi ang product natin ay waste paper. So, madaling masunog ang mga waste paper. So, temperature, hindi naman tayo exposed sa ganyan. Mechanical hazards, pressure, hydraulic, pneumatic system, radiation, wala naman. Siguro sa office lang yung radiation ng computer. Toxics, toxic na katrabaho. Joke na. Noise and vibration. So, yung noise para sa mga BM operator, kailangan magsuot ng ear plug. Kasi kahit ako, pag bumababa ako doon, di tayo magkakarinigan. Hindi lang noise ang pwede, hindi lang tenga mo ang pwedeng magkaroon ng problema, pati yung kakasigaw nyo dyan. So, ayan. Ayan yung mga hazard, 5 hazard areas. So, ito yung
5 hazard areas, 9 agent of injuries, tandaan natin yan, and 13 hazard types. So, yun lang po para ngayong umaga. Maraming salamat. And tomorrow, abangan po natin ang continuation ng Module 2. So, maraming salamat po sa pakikinig at thank you very much po sa lahat. Thank you so much, Picture po pala. Jude. Thank you, Judy. Jude, Welcome, sir. mag-picture muna tayo for documentation. Picture. Guys, paki-open yung mga camera nyo for us to document yung mga activities. Okay, sa mga hindi pa naka-open yung camera, kindly open your camera, guys. San Fernando, Cainta, Dasma, yan. Tanza, Silang. Paki-open, guys. Bam, yun sa'yo. Open mo na uli. Huwag ka na magtampo. Guys, habol yung iba. Wala na? Mag-open? Okay, ready, guys? Harap sa camera in 3, 2, 1, smile! Last one, guys. Click yung ating heart button. Lagi natin ginagawa. Okay, ready na, guys? In 3, 2, 1. Okay, again, thank you so much, guys, for attending. Kita-kits Thank you, ulit sir. tomorrow for the continuation ng ating push. Thank you, Jude. Great job. Welcome, sir. Thank you po.